Mauping adlaw sa iyo mga kawaray. So ngayong araw nga ito, samahan niyo ako at papunta ako sa ilog kung saan malapit lang ito dito sa aming bahay. So dito nga mga idol, naglalakad na ako papunta sa ilog dahil nga madalas ako dito nung ako'y piyos pa. Dito kami nanguhuli ng mga hipon at saka mga isda at minsan yan nanguha pa kami dito ng mga bibe at marami pang iba. At pumupunta din ako dito ng hapon para maglagay ng pamingwit at binabalikan ko ito madaling umaga. At maraming klase pa yung panghuli namin dito ng isda tulad ng panguryente at paglalason pero pinagbawal na yan. Pero sa ngayon hindi na tayo nakakapagpunta dito at nakakagawa ng ganyan dahil nga malaki na tayo at malaki na din yung pangailangan natin. At dito nga mga idol, pauwi na kami ng aking alagang si Bernard. Naisip ko kasi na wala akong mapapala dito dahil nga tinatamad ako. Kaya ito, pumunta na lang ako sa bahay ng aking kapatid para manghingi ng manok. So dito nga naglinis na muna ako ng aking kamay at aking paa. Malawak kasi ang ilog na yan pero tinatapunan ng mga basura kaya medyo madumi na. So dito nga pala yung mga alagang pangsabong ng aking kapatid na sabongero. Susubukan natin dito mga idol na manghingi sa aking kapatid ng manok dahil ang dami naman kasi ng alaga niyang native na manok at ating lilitsunin. Dito nga mga idol, itinuro na nga ng aking kapatid kung asan yung manok na ibibigay niya. Bali dito ay pinasok ko na sa kanyang kulungan para mahuli na itong manok. At ang ibinigay nga ng aking kapatid ay isang inahin. At dito nga ay muntik pang makawala. Buti na lang nahawakan natin ng maigpit. Dito nga sa bahay, tinali ko muna itong manok para may paganda natin yung gagamitin natin sa paglilitsyon. At napansin ko nga dito ang aking alagang si Bernard at kahit saan ako pumupunta ay sumusunod. Laging nagpapapansin sa aking vlog. At dito nga kinuha ko na itong aking ininit na tubig para linisan yung manok na ating lilitsunin. At dapat ay sakto lang yung init ng tubig para hindi natin matanggal yung balat para maganda yung pagkakaluto ng ating manok. At dito nga tinanggal na natin yung mga balahibo at nilinis na natin yung manok para matanggal na natin ang mga laman loob. At dito ay tinanggal na natin yung tinahi at atay at budang kaya makikita nyo dumidilaw. Dahil nga sa mataba itong manok na ibinigay sa akin ng aking kapatid. At dito ay linagyan na natin ng pang-marinate at kumuha na rin ako ng tanglad at uli para ipaganda yung ating paglalagyan ng ating manok. Pinabaga na nga natin yung uling na inilagay natin para mailagay natin yung manok na ating lilitsunin. At dito nga tinuhog na natin itong manok ng malaking kawayan at malaking tanglad. Buti naman ay nagkasya sa kanyang loob ng kanyang katawan. At ginamit natin ditong pangtali ay wire para hindi malaglag yung manok habang iniikot natin. Ikinalat ko na nga dito yung uling para ilagay natin yung manok. At sa wakas ay nilagay na din natin yung manok na ating lilitsunin. Dito nga kumuha na ako ng brush para pampahid natin sa manok na ating nililitsyon. Kumuha lang ako ng dahon ng saging para gamitin natin sa pagpahid sa ating lechon. Dito ay ginamit lang natin na pangpahid ay ginamit din natin kanina sa pagmarinate dito sa ating lechon. Dito ay pinaikot-ikot ko lang at dito nga inabutan pa tayo ng ulan. Buti na lang ay pinaglechon na natin ay may bubong kaya hindi tayo nabasa at hindi rin nabasa yung ating nililechon. At ayan, namumula na nga yung ating lechon. Dito ay tinusok ko muna ng tinidor para ma-check natin kung malambot na nga ba yung sa loob pero matigas pa rin dahil nga siguro sa matanda na itong manok na ibinigay sa akin ng aking kapatid. At ayan, pinagpatuloy ko pa rin paikot-ikotin kahit nagugutom na ako at natatakam. At ayan nga mga idol, kalipas ng 2 oras, kinuha na nga natin yung manok na ating linilitsyon dahil nga luto na ito. So ayan mga idol, tara kain tayo. Masarap sana to pag may kanin. Kaso nga lang hindi tayo nakapagsaing dahil nga sa nagugutom na rin tayo. Kapag magsaing pa tayo, baka hindi na tayo abutin hanggang sa maluto yung ating kanin. At ayan mga idol, ito nga pala yung unang bisis ko na paglilitsyon ng manok. Kadalasan kasi niluluto ko yung mga 45 days or broiler. At ito din mga idol, ang unang bisis ko ang makakatikim ng native lechon manok. Kaya kung mapapansin nyo dyan ay ang sarap-sarap ko dyan. Baka may native manok ka dyan mga idol. At kung wala naman, baka sa kapitbahay mo mayroon. Kunin mo na at subukan mo na rin maglechon ng native manok. Iba yung klase yung karne mga idol kaysa sa 45 days. Sobrang sarap para matikman mo rin kung anong kinakain ko ngayon. At dito nga rin ako mga idol nagmukbang sa labas. Kaya kung mapapansin nyo dyan may dumaan. Pero hindi ako nahiya dyan mga idol. Dahil nga masarap naman kasi kinakain ko. Native na manok, lechon pa. So yan mga idol, grabe yung nahihiya ako pero hindi ako nahihiya dyan mga idol. Kaya ano pang hinihintay mo dyan mga idol? Kunin mo na yung manok ng kapitbahay mo. Pero mag-ingat ka lang, baka malagyan ka ng gripo or baka ikaw ang malitsyon.